Hi, amazing listeners! Have a beautiful day and a blessed Holy Week, everyone! Babae inaresto ng pulis dahil napagkamalan siyang nagnakaw. Pagod at walang ganang bumangon si Sahara sa pagkakahigat asar na binalingan ang mayordoma ng kanilang mansyon. Kanina pa kasi ito nasa kanyang kwarto at walang balak umalis hanggang hindi siya bumabangon. Yaya, inaantok pa ako eh. Angal niya dito at wala talagang ganang bumangon. Paano ba naman kasi? Muli nga siyang nagmuni-muni nang dahil sa naging panaginip niya na paulit-ulit na nga lamang. Paulit-ulit ang eksaktong pangyayari sa eksaktong lugar at parehas din ang mga tauhan sa panaginip niya. May isang lalaking nakamaskara at syempre siya ang kasama nito. At meron pa nga ang isang scene na naghalikan daw sila. Nalilito na nga siya sa paulit-ulit niyang panaginip at naiinis na nga siya minsan. Nang biglang naputo lang iniisip niya at may nagsalita. Kailangan mo nang bumangon, iha. Sinabi ng papa mo na kailangan mong sumunod sa kanila sa kumpanya bago mag-alas 8. Kailangan mong ayusin ang sarili mo. Sambit ng mayordoma kaya bagot na bagot siyang bumangon at naligo ng labag sa loob niya. Nag-iisang anak si Sahara, kaya walang ibang magmamana ng negosyo ng kanilang pamilya, kundi siya lang. Ayaw man niya pero wala siyang choice. Mahilig siya sa mga parties at kasiyahan. Pakiramdam niya kasi kapag ginagawa ang bagay na yun, ay simpleng tao lang siya at walang kailangang isipin. Sunod din siya sa luho. Ibinibigay ng mga magulang niya kung ano man ang bagay na hilingin niya sa mga ito. Kaya naman alam niyang dapat suklian niya din ang kabaitang pinapakita nito sa kanya. Tinignan niya ang sarili sa harap ng salamin. Kahit siya ay hindi itatangging maganda siya. May lahing Espanyol ang kanyang ama at may lahing Inchik naman ang kanyang ina, kaya nakuha niya ang features niya sa mga ito. Kahit naman wala siyang hilig sa negosyo nila, ay maalam siya dito. Nag-aral siya ng kursong yon kaya hindi siya nahirapan. Mommy, can I go after this? May lakad kasi kami ni Natalia eh. Aniya sa kanyang ina na nakaupo sa harap ng mesa ng kanyang ama. Ask your dad. Sambit lamang ng kanyang ina. Nakangusang tinignan ni Sahara ang kanyang ama na nakataas na nga ang kilay ngayon. Ipinikit-pikit niya ang kanyang mata at nakangiting nilapitan ito. Dad, can I? Aniya at nakangiti. Alam niyang hindi siya tatanggihan ng ama niya. Sa kanyang mga magulang ay mas ini-spoiled siya ng daddy niya. Okay, but don't drink too much. Okay? Last time na umuwi kang lasing na lasing, suka ka ng suka. Paalala ng kanyang ama, kaya nakangiting tumango si Sahara. Nasa edad na 25 na si Sahara. Wala siyang boyfriend dahil bukod sa ayaw pa niya, ay pihikan din siya. Marami siyang napupuna sa bawat lalaking nagtangkang manligaw sa kanya. Hindi yun pasok sa standards niya. Thank you, Dad. You're the best. Aniya at niyakap ito. Narinig naman niya ang ina mula sa likuran. Wala ka pa bang boyfriend, anak? Nasa tamang edad ka na. Hindi ka naman namin pagbabawalan ng daddy mo, right, Savior? Sambit ng mommy niya. Tumaas naman ang kilay ng daddy niya at inayos bahagya ang kwelyo. Well, bata pa naman itong si Sahara, honey. At saka, iharap mo muna sa akin kung sakali. Kikilatisin kong maigi. Istriktong saad nito. Ang daddy niya ay overprotective sa kanya. Pagdating sa ganoong bagay, naalala niya nang tumuntong siya sa edad na 18, palagi siya nitong pinapaalalahanan na palaging mag-iingat at huwag basta-bastang magpapaloko, lalo na sa lalaki. Well, tama naman ito. Ilang kaibigan na rin kasi niya ang nakita niyang umiiyak at halos wakasan na ang buhay dahil lang sa lalaki. Yes, Dad. Wala pa akong nakikitang gusto ko. Ikaw agad ang sasabihan ko kapag meron na po. Aniya at yumakap ulit dito. Umalis na siya pagkatapos ng tanghalian. Birthday kasi ng kaibigan niyang si Jillian. At lahat silang magkakaibigan ay naroon. Siyempre, may kasama siyang driver dahil alam na agad ng daddy niya na iinom siya. Hey, Sarah, you're here. Bati sa kanya ni Natalia.
Sa bungad pa lang ng resort na pagdarausan ng celebration. Nakipagbeso siya dito at sumama papasok. Maingay at maraming tao nang makapasok sila. Natanaw niya ang kaibigan niyang may birthday na si Jillian na kumakaway sa kabilang bahagi. Happy birthday, Jill! Ani at inabot ang regalo dito. Ngumiti naman ito sa kanya. Thank you, Sai. Sambit nito. Napansin niya rin ang lalaki sa tabi nito. Bago siguro nitong boyfriend. Aniya sa isip niya. Tulad ng inaasahan, lasing siyang umuwi pero hindi tulad ng huling uwi niya. Nakakalakad pa naman siya ng hindi natutumba at hindi siya sumusuka. Umiinit ang ulo ni Sahara sa gitna ng traffic sa EDSA. Halos magkakalahating oras na kasi ngunit hindi pa rin umaabante ang mga sasakyan. Inis na siya. Galing sa isang event ay tumayo si Sahara sa gilid ng gusaling pinanggalingan niya. Nauna na kasing umuwi ang mga kaibigan niya at siya ay naiwan dahil wala pa ang sundo niya. Binalingan niya ng tingin ang pambisig niyang relo at 6:00 na ng gabi. Medyo lumidilim na rin, kaya bahagya siyang umatras ng pwesto. Nag-popped ang cellphone niya at nakita ang text doon ng driver niya. Nasiraan daw ito kaya medyo mahuhuli sa pagsundo sa kanya. Nagpasya siyang pumasok na lang muli sa loob pero hindi pa siya tuluyang nakakahakbang. Nang may makita siyang tumatakbo, papalapit sa kanya. Nagulat siya ng mabilis. Nailagay nito sa kamay niya ang cellphone at mabilis na tumakbo ulit papalayo. Hey! What's this? Anya at kunot noong tinignan ng cellphone na hawak-hawak niya. Sinipat niya pa yon at muling tinanaw ang lalaking nakalayo na. Huli ka! Anang baritonong boses sa tabi niya. Kaya nilingon niya yon. Isang pulis? What? Nalilitong tanong ni Sahara. Yung cellphone. Ninakaw yan at nasa'yo. Kaya huhulihin kita. Sambit pa nito para umawang ng bahagya ang labi niya. Wait, what? I didn't steal this. Someone gave it to me. Suddenly. Sabi nga ng babae at tinuro pa ang direksyon ng lalaki. Sumama po muna kayo sa amin, ma'am. Need natin pumunta sa office. Wala siyang nagawa kundi ang pumasok sa loob ng mobile na sasakyan nito. How many times na kailangan kong sabihin sa'yo na hindi ko nga ito ninakaw? Inabot lang to sa akin kanina, look. Iminuwestra nga niya ang kanyang suot. Sabay angal nito, mukha ba akong magnanakaw? Kung hindi ka magnanakaw, kailangan ka pa rin sa amin. Sumama para interviewin ka para malaman kung sino ang totoong nagnakaw. Sambit ng lalaki. Ikinuwento niya sa mga pulis ang nangyari. Ipinaliwanag niya rin ang mukha nang nang-abot sa kanya pero hindi ganun kalinaw dahil medyo madilim na. Tumunog ang cellphone niya kaya mabilis niya itong sinagot. Ang daddy niya. Hello, Dad? Ania. Sahara, where are you? Wala ka daw doon, sabi ng driver mo. Saan ka nagpunta? Nag-aalala kami ng mommy mo. Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Nakalimutan niyang susunduin nga pala siya. Dad, kasi po, nandito ako sa presinto. Sambit niya para magulat ang ama niya. Binaba niya ang tawag matapos sabihin ng daddy niya. Napapunta na nga ito ngayon sa kanya. Nakaramdam din siya ng gutom kaya nilungon niya ang pulis na naroon. Pwede bang makahingi ng inumin kahit kape lang? Anya habang hawak ang tiyan. Great Taste White at Nescafe lang po ang nandito sa amin, ma'am. Sambit ng isa para mapangiwi siya. Wala ba kayong Starbucks? Tanong niya para matigil sa ginagawa ang pulis na nanghuli sa kanya. Matalim siya nitong tinignan. Wala kaming ganon. Malamig na ani nito. Okay, thanks. Anya lang at bumalik sa pagkakaupo. Hindi kasi siya talaga nainom ng ganoong klaseng kape kaya hindi niya alam kung magugustuhan niya ang lasa nun. Muli niyang nilingon ng lalaki at pinanood ang bawat galaw nito. Nakita niyang tinabi nito ang folder at tumayo. Naglakad ito palabas ng cubicle at may sinabi sa kapwa pulis bago naglakad palabas ng presinto. Saan kaya yun pupunta? Tanong niya sa isip. Ilang minuto lang ang lumipas.
Bumalik ang lalaki, dala-dala ang Starbucks na kanina lang ay hinihingi niya. Naglakad ito papalapit sa kanya at inabot yon kasama ang nasa paper bag. Ano to? Taka namang tanong ni Sahara. Pagkain at Starbucks na gusto mo, bakit ayaw mo? Tanong nito pero ngumiti siya at mabilis na umiling at kinuha yun. Napailing nga ito at pumasok ulit sa loob. Magkano to? Babayaran ko. Sabi ng babae at kinuha ang wallet sa bag niya. Hindi ako naniningil. Sambit lamang nito at hindi tinanggap ang perang iniabot niya. Hindi nagtagal ay dumating na nga rin ang kanyang mga magulang. Pwede na ba namin siyang iwi, Lieutenant? Tanong ng daddy niya sa binata. Tumango naman ito. Yes sir, pasensya na po sa abala ah. Kailangan lang namin ng report at impormasyon sa kanya dahil siya ang huling nakakita sa suspect. Salamat po. Sambit nito. Habang pauwi, ay hindi mawala sa isip ni Sahara ang binatang pulis. Nakaramdam siya ng tuwa sa dibdib niya nang mag-abala pa itong ibili siya ng pagkain kanina. Hindi niya akalain na gagawin niya ng binata. Hindi kasi halata sa itsura nito. Oo, gwapo ito pero may pagka-istrikto ang muka. Parang galit lagi. Nanghihinayang si Sahara kasi hindi man lang niya nalaman ang pangalan ng binata. Hindi niya tuloy itong ma-search sa Facebook o Instagram man lang. Bumalik kaya ako doon tapos itanong ko. Tanong niya sa sarili pero mabilis siyang umiling-iling. Nakakahiya naman. Tumawag sa kanya si Natalia at inaaya siyang mag-out of town pero nangako siya sa kanyang magulang na bibisitahin niya ngayon ang site kung saan tinatayo ang bago nilang branch kaya tinanggihan nito. Sahara anak, hindi ka mayahatid ni Tonyo. Nangingi siya ng leave ngayon kasi manganganak daw ang asawa niya. Pwede namang hindi ka na tumuloy. Sambit ng mami niya. Hindi na kasi siya pinapayagang mag-drive mula nang makaksidente siya noong 17 pa lang siya. Nagmamaneho kasi siya noon kahit pa menor de edad at wala pang lisensya. Gusto kasi niyang patunayan na kaya na niyang magmaneho at ipakita yun sa mga kaklase niya. Dahilan kung bakit na aksidente siya at ilang linggong namalagi sa ospital. Okay lang po ako, mommy. At saka, umattend na rin naman po ako ng training at saka gusto ko ring matuto mag-isa. Promise po, mag-iingat ako. Aniya, kaya walang nagawa ito kundi payagan siya. Masayang masaya si Sahara na magmaneho ng hindi na training lang kundi totoo na. Halos sinasabayan pa nga niya ang tugtog sa cellphone niya. Hindi na malaya ni Sahara na nag-overspeed siya at malakas niyang inapakan ng preno nang may sasakyan na tumigil sa harapan niya. Kunot noon niya itong tinignan. Hindi pamilyar sa kanyang sasakyan. Galit siyang lumabas ng sasakyan. What's your problem? Bakit bigla-bigla ka nalang humaharang dyan? Aniya at nagulat nang lumabas doon ng isang lalaki. Nanlaki ang mata niya nang makilala ito. Ito ang pulis na humuli sa kanya. Ang kaninang galit niya ay napalitan ng tuwa dahil nakita niya ulit ito. Officer? Anyang may tuwa sa labi. Unti-unti naman itong lumapit sa kanya. Overspeeding, wrong lane, alam mo ba yon? Sambit nito para ingunin niya ang sasakyan niya. Napagtanto niyang mali nga siya. Magbabayad ba ako? Tanong niya dito pero umiling lang lalaki. Sasama ka sa akin. Sambit nito kaya nagulat siya. Ha? Bakit may pupuntahan ako? Malilate na rin ako. Anya nang maalala nga na may lakad nga pala siya. Siguradong naghihintay na nga sa kanyang kausap ng daddy niya sa site. Wala akong dalang ticket. Sumama ka muna sa akin at dadaan tayo sa presinto. Ipapakuha ko rin ang sasakyan mo. Sabi pa nga nito at hinila na nga siya papalapit sa sasakyan. Hindi na nga nakaangal pa si Sahara. Ma'am, ikaw na naman po. Bakong suki ka na ni Lieutenant ah. Sambit ng kasamahan nitong pulis. Trahano, boses ng binata, kaya tumigil ang lalaki sa pagsasalita. Matapos niyang pumirma at magbayad ng violation niya, ay hinarap niya ito. Okay na ba? Pwede na ba akong umalis? Aniya at naalala ang sasakyan niyang naiwan doon. Wait, yung sasakyan ko,
Inilagay lang nito ang 2 kamay sa bulsa nito. Off ko ngayon, kaya ihahatid na kita. Baka madisgrasya ka na kapag nagmaneho ka pa ulit. Sambit nito kaya napanguso siya. Tahimik ang buong biyahe nila. Gusto niya mang magsalita ay pinipigil niya ang sarili. Baka kasi masura na sa kanya ang binata at pababain siya. Anong pangalan mo? Tanong niya kaya mabilis na nagpreno ito. Napaisip siya. May mali ba sa tanong niya? Okay ka lang? Pasensya na kung ayaw mong sabihin. Okay lang sa akin. Pero ang totoo nangihinayang siya kasi hindi niya pa rin alam ang pangalan nito. Wala kasi sa ticket niya ang name ng lalaki. Off kasi nito at ibang pulis ang nakapirma. Drake Fortalejo. Hindi akalain ni Sahara na magsasalita ito at sasabihin sa kanya ang pangalan nito. Wow, ang cute naman ang pangalan mo. Aniya at nakangiti. Hindi niya na malayang nakarating na pala sila. Salamat pala sa paghatid mauna na ako. Paalam niya at akmang bubuksan na ang pintuan ng kotse nang magsalita ito. You find my name cute? Biglang tanong ng lalaki. Nanilingon niya. Yes, just like you. Sambit niya at nangunot naman ang noon nito. I'm cute? Umigting ang panga nito kaya nagtaka siya. Oo, cute ka naman talaga eh. I'm not cute, hindi ako Papi Miss Alegre. Doon siya tuluyang napatawa. Yun ba ang iniisip nito kaya nakakunot ang noo? Hindi ko naman sinabing papi ka. Cute ka, sabi ko. Pero kung ayaw mo, edi sige. Gwapo ka, Mr. Officer. Nakangiting sambit niya at hindi napigilang pisilin ang pisngin nito. Natauhan siya at mabilis na ibinaba ang kamay nang mapagtanto niya ang ginawa niya. Sorry, sambit niya at yumuko. Mauna na ako, thank you ulit Aniya at lumabas nga. Akala niya aalis na ito pero hindi pa. Lumabas ito ng sasakyan at lumapit sa kanya. Walang maghahatid sa'yo mamaya, hintayin na kita. Saad nito pero umiling siya. At sabi nga ng babae, naku wag na. Okay lang ako, magpapabook na lang ako ng taxi o kaya magpapasundo ako kay daddy. Tanggi nga niya. I insist, hihintayin kita. Ani nito at hindi talaga umalis hanggang sa matapos siya doon. Tulad din ng sinabi nito, ay inihatid siya nito pa uwi. Nandoon na rin sa kanilang sasakyan niya. Alam din ng mga magulang niya na kasama niyang binata. Good evening, iho. Salamat sa paghatid mo sa anak ko. Come in, dito ka na mag-dinner. Marami akong pinaluto. Aya ng mommy ng babae nang maharating sila. Okay lang po. Tanggi ng lalaki, kaya siya na mismo ang nagaya dito. Dito ka na kumain, promise. Masarap ang luto ni Manang Adele. Paborito ko ngayon eh. Basta salamat ko din sa'yo. Kumbinsi nga ni Sahara. Sige po, sagot na nga lamang ng lalaki. Masaya si Sahara na pumayag ito. Ramdam niya ring magaan ang loob ng mga magulang na dito. Nagpaalam na ito na uuwi na, kaya siya na ang naghatid sa labas. May I know your Facebook account? Tanong niya sa binata. I don't have Facebook account. Sagot lang nito. Really? Wow! Hindi ko alam na may tao pa pala ngayon na walang FB. Sayang, i-add sana kita. Sabi nga ni Sahara. Hindi ito umalis at hinintay nga siyang makapasok sa loob. Sa ganoong trato sa kanya nito, hindi niya mapigilang bumangga sa binata. Pakiramdam tuloy niya. Gusto niya na ito. Nakahiga na nga siya nang maisipan nga niyang mag-open ng Facebook. At tama nga ang lalaki. Wala nga itong Facebook account dahil nang sinearch nga ni Sahara, walang lumabas. Nakipag-chat na lang siya sa mga kaibigan niya at kinumusta ang mga ito. Patulog na nga sana siya nang may mag-popped sa notification niya. Nagulat siya sa nakita. Drake Fortalejo, sent you a friend request? Basa nga niya. Halos magtatalon nga siya sa saya nang mabasa yun. Kinikilig siya. Alam niya yun. Mabilis niyang pinindot ang confirm at sinent ito. Hello officer. Aniya sa chat niya. Lalo siyang natuwa nang makitang typing na ang binata. Hi. Maikli pero halos sumabog na ang puso ni Sahara sa reply nito. Inistok niya ang profile ng lalaki. Bagong gawa pa lang
ang account at naka-stolen shot ang profile nito. Hinart react pa nga niya yun. Siya pa lang din ang friend ng binata. "You created a Facebook account," aniya with smiling emoji sa dulo. Inantay niya ang reply nito. "Yeah." Maikling reply niya kaya napanguso siya. Napaka-timid naman itong mag-reply. Dahil inaantok na nga siya ay nakatulugan na nga niya ito. Nagising siya kinabukasan na tanghali na. Masaya siya kasi hindi siya ginising ngayon ng maaga. Hindi niya inaasahan na may message pa pala sa kanya ang binata. "Good night." Halos magtitili si Sahara sa loob ng kanyang kwarto. Mabilis siyang naligo at nagayos dahil gusto niya itong bisitahin. "Gayak na gayak ka ata na ka. May lakad ba kayo ng mga kaibigan mo?" Tanong ng mami niya nang madatnan nga niya ito na nag-uumagahan na. "Papunta po akong presinto," aniya. Nangunot ang noo ng mami niya. "Magano ka naman dun?" "Magdadala po ako ng pagkain kay Drake. Pasasalamat lang po." Aniya kaya tumango ang ina niya. "You like him?" Nagulat siya sa tanong ng daddy niya. Hindi agad siya nakasagot. "Dad." Tumawa lang ang daddy niya. "Hindi mo kailangang itanggi, anak. Normal yan. Guwapo si Lieutenant at responsable. Pero sana, limitahan mo ang sarili mo, okay? Know your worth. Kapag hindi ka gusto, itigil mo." Advice nga ng daddy niya. Ngumiti naman si Sahara. Hindi niya naman hahayaan ang sariling dumating sa punto na masaktan siya dahil sa pagkakagusto niya. "Yes, Dad. Paghanga pa lang naman po eh." Anya kaya natawa ang mommy at daddy niya. Nagpaalam na nga siya sa mga ito at dumaan muna sa sikat na restaurant para bumili ng pagkaing dadalhin niya. Nagpahatid siya sa driver at masayang naglakad papasok sa opisina nito. Nadatnan niya ang pulis na nandoon din dati. Hindi niya makilala ang pangalan nito. "Hi, good morning. Nandiyan ba si Lieutenant Fortalejo?" Tanong niya sa pulis. "Ay ma'am, ikaw pala. Pasok po kayo, wala po si Lieutenant eh. May pinuntahan pero pabalik na po yun." Sambit ng lalaki at pinaupo nga muna siya sa bangkong naroroon. Iniabot niya rin dito ang ibang pagkaing dala niya. "Salamat ma'am. Ang ganda mo na, ang bait mo pa po." Nakangiting saad nito sa kanya, kaya ngumiti lang siya. "Reyes, Vasquez, parito kayo. May dalang pagkain si Ma'am Sahara para sa atin daw." Tawag nito sa mga kasamahan nito na nagsilabasan mula sa cubicle nila. "Salamat ma'am." Ani ng mga ito. "Sahara na lang itawag niyo sa akin." Aniya sa mga ito at ngumiti. Ilang sandali lang ay may tumigil na sasakyan ng pulis. Kumabog ng mabilis ang puso niya habang hinihintay na bumaba roon ang lalaking kanina niya pa hinihintay. Nakangiti siya habang tinatanaw ito, pero agad din yung napawi nang makita niyang bumaba rin mula sa sasakyan ng isang babae. Pulis din bases suot nito, at base sa nakikita niya halatang close ang dalawa. Kitang-kita niya kung paanong tumawa ang binata sa babaeng kasama nito na may sinasabi. Nakaramdam siya ng pait sa dibdib niya. "Oh, haya na pala sila, Lieutenant at Ma'am Catherine." Sambit ng isa. Hindi nga siya agad napansin ng binata dahil busy pa ito sa pakikipag-usap sa babae. "Lieutenant, narito si Miss Sahara, hinahanap ka." Sambit ng trahano. Tila nagulat naman ang lalaki nang makita siya. Nagdala lang ako ng merienda. Pasasalamat ko lang sana nandito yung sayo. Mauna na rin ako." Matamlay na saad ni Sahara at tumayo. "Alis ka na?" Tumango siya sa lalaki. "Oo, dumaan lang talaga ako para dalhin yan. Mauna na ako ha." Naglakad na nga siya palabas pero sumusunod nga sa kanyang lalaki. "Sabayan mo ako, kainin natin yung dala mo." Sambit nito habang nakatalikod siya. "Ikaw na lang. Hayain mo rin yung kasama mo. Busog ako." Sambit pa rin ni Sahara nang hindi humaharap sa lalaki. "Pero ikaw ang gusto kong kasabay." Malalim na boses nito. Nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya at hilain pabalik. "Drake," anas ng babaeng pulis. "Ipapadala ko na lang sa office niyo ang report bukas, Catherine." "Salamat." Sambit ng binata at nilampasan nito habang hila-hila pa rin ako papasok sa loob ng cubicle niya. "Teka, yung kamay ko." Ani at tumingin sa kamay niyang hawak pa rin nito.
Unti-unti naman yung binitawan ng binata. Let's eat. Sambit nito at ito na mismo ang naglabas ng pagkaing dala niya at binuksan yun. Pizza at pasta ang dala niya. Bumili din siya ng kanin at ulam kasi hindi niya alam kung ano ang mas gusto ng binata. Pero sa nakikita niya naman, nagustuhan niya ito. Nagulat siya nang tinapat nito sa bibig niya ang kutsara na may lamang kanin. Umiling siya. Diet siya ngayon kaya ayaw niyang kumain ng rice. Diet ako. Aniya para mangunot ang noo nito at suyudin ang kabuuan niya. Diet ka? Hindi mo na kailangang mag-diet. Papayat ka kapag ganun. Kainin mo na to. Nakangusong ibinuka niya ang bibig para dito ay handa niyang suwayin ang diet routine niya. Natapos silang kumain at medyo nakaramdam siya ng hiya nang malamang kanina pa pala sila pinapanood ng iba pang pulis doon. Ang sweet niyo, Lieutenant ah. Bagay kayo ni ma'am. Shiship ko na kayo. Saad pa ng isa. Oo nga, Lieutenant. Pormahan mo na si ma'am. Baka maagawan ka pa. Sambit pa ng isa. Kakilig naman yan. Sana all. Pinanlisikan nito ng mata ng binata. At sabi nga nito, go back to your work. Utos nito kaya mabilis na umalis ang tatlo at bumalik sa kanya-kanyang pupwesto. Uminit ang pisngi niya. Naisip na sigurong nahalata na ng binata na gusto niya ito. Hindi tuloy siya makaharap. Mauna na ako. Masaya akong nagustuhan mo ang dinala ko. Ani at kinuha ang shoulder bag at sinukbit yun. May driver ka ba? Ihatid na kita. Ngumiti lang naman ang babae dito. May driver ako, baka sa isang araw dumaan ako ulit, pwede pa ba? Tanong nga niya. Gusto talaga ni Sahara na palaging makita ang binata. Yes, better. Sagot nito para matuwa siya. Anong gusto mong dalhin ko? Lulutuin ko kapag kaya ko. Tanong niya dito. Naisip niya kasing mas matutuwa ang binata kung siya mismo ang magluluto. Kahit ano, basta galing sa'yo. Pero I like sinigang. Tumango siya at ngumiti. Ipagluluto kita. Sambit naman ang babae bago tuluyang nagpaalam. Hindi na siya malimit mag-party. Mula nga nang makilala niya ito, napansin din ito ng mommy at daddy niya. Naging active din siya sa pagmamanage ng negosyo at siya mismo ang nag-aasikaso sa bagong branch nito. Mukhang masaya ka anak ka. Kinrushback ka na ba ni Lieutenant? Tawa nga ng mommy niya. Saan mo po nalaman yun, mommy, yung crushback? Hani at naupo sa tabi ng ina. Well, syempre sa online. Mga kabataan talaga, may nalalaman na ngayong crushback. Sambit nito. Niyakap niya ito. Walang daddy niya kasi nasa Thailand dito para sa business trip. Kaya ang mommy niya lang ang kasama niya ngayon. Nagpaplano rin siyang bumili ng kondo para sa kanya. Sinabi pa nga ng magulang niya na hindi niya kailangang bumukod pero sabi niya lang sa mga ito na hindi naman siya aalis. Kukuha lang siya para kapag ginabi or kailangan niyang magtrabaho ay mag-i-stay siya doon kasi mas malapit. Ano ba ang lulutuin mo anak at busy-busy ka? Tanong ng mommy niya nang makitang nagsusuot siya ng apron. Sinigang po mommy. Hani at kinuha ang mga gagamitin. Nanood siya ng tutorial kagabi sa YouTube kung paano magluto. Magtatampo ang daddy mo kapag nalaman niyang may pinagluluto kang iba tapos hindi siya. Pangongonsen siya nga ng ina. Sambit naman ni Sahara. Titarhan ko naman po si daddy saka kayo. At nagsimula na nga. Hindi niya alam kung masarap ba ang luto niya. Unang beses niya yun kaya sana lang ay hindi siya pumalpak. Nilagay niya sa Tupperware ang sinigang at naglagay din siya sa isa para sa mommy at daddy niya. Masayang dumating si Sahara sa presinto. Malaki ang ngiti na pumasok doon. Miss Sahara, may pasalubong po kayo ulit? Tanong nga ni PO1 Trajano. Uy, nakakaya ka na para kay Lieutenant lang yan. Sita naman ni Vasquez at bahagyang siniko ito. Siyempre meron din kayo. Marami tong dinala ko. Kainin natin. Aniya at hinanap ng mata si Drake. Sahara, barito ng sambit nito at nilapitan siya. Hi, may dala nga pala akong sinigang. Itinaas niya ang Tupperware. Dinala ito ng lalaki sa lamesa. May ilang ulam ding naroon. Dala yan ni Ma'am Catherine kanina.
Sambit ni Trajano nang makitang tinitignan niya ang adobong baboy at kaldereta doon. Hindi muna siya kumain ng dala niya. Hinintay niya ang reaksyon ng mga ito. Kinabahan siya nang pumikit ang isa sa mga pulis. Anong lasa? Hindi ko kasi tinikman kanina eh. Ayos lang kung ayaw niyo. Sambit niya. Bakit nga ba kasi hindi niya naisip tikman muna? Masarap, gusto ko. Huwag ka nang sumimangot. Masarap, di ba? Trajano Vasquez Reyes. Tinignan nito ang mga kasamahang pulis na mabilis na tumango-tango. Hindi siya dito naniwala. Tinikman niya ang niluto niya at maging siya ay napapikit dahil sa sobrang asim. Nakaramdam siya ng hiya dahil kabaliktaran noon. Masarap ang dalang ulam ng babaeng pulis. Nadismaya siya sa sarili at nakaramdam ng hiya. Hindi mo naman kailangang ubusin yan eh. Baka sumakit pa yung tiyan mo. Ito na lang yung ulamin mo. Anya pero umiling-iling lang ito. Naku ma, masarap. Masarap nga to, di ba, Lieutenant? Vitamins to. Sagot pa nga ni Trajano habang hinihigop ang sabaw na alam niyang napasobra sa asim. Alam niyang sinasabi lamang niya upang gumaan ang loob ni Sahara. Pasensya na kayo ah. Hindi kasi ako marunong magluto eh. O-order na lang ako next time. Matamlay na sabi ng babae. Naramdaman niyang hinawakan ng binatang kamay niya. Nagustuhan ko. Thank you ah. Sambit nito pero ngumuso siya. Kahit hindi masarap, ngumiti lang ito. Masarap para sa akin kasi ikaw ang nagluto. I really appreciate it. Natunaw ang puso niya. Ang kaninang malungkot na pakiramdam niya ay napalitan ng saya kasi kahit papaano ay na-appreciate ng binatang effort niya. Hindi na siya nakabisitang muli sa binata mula nang huling punta niya. Kinailangan kasi niya asikasuhin ng ibang bagay sa negosyo nila. Siya rin ang humarap sa ilang business partner ng daddy niya pero kahit gano'n ay hindi sila nawala ng komunikasyon ng binata. Araw-araw niya itong kachat at daig niya pa ang teenager kung kiligin. Hello? Anya nang sagutin ang tawag ng binata. Hi! Sambit nito. Kamusta kayo? Tanong niya na lang dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. We are fine. Ikaw? Balik na tanong nito. Okay lang din ako. Namiss kong pumunta dyan. Sambit niya pero hindi niya sinabing miss niya mismo ang binata. I miss you. Hindi niya alam kung nagkamali lang si Sahara ng dinig. Ano? May sinasabi ka ba? Tanong niya para linawin ang mahinang sinabi nito. Nothing. Take your rest. Alam kong pagod ka. Good night, Sahara. May bahid ng lambing sa boses ng lalaki. Good night din. Saad naman ni Sahara bago tuluyang patayin ang tawag. Nagpagulong-gulong pa siya at matagal na nakatulog dahil sa kilig niya. Ramdam niya ay mapapanaginipan niya pa ang binata ngayong gabi. Kinabukasan ay nagpasya nga siyang bumisita ulit. Hindi niya inaasahang madarat na niya ang babaeng pulis doon. Si Catherine. Ramdam niyang ayaw sa kanya ng babae kahit hindi sabihin ay alam niya yun. Good morning, Drake. Bati niya sa binata na abala sa pagbuklat sa folder pero nang makita siya ay agad na tumayo. Good morning. Sambit nito at binigyan siya ng upuan. Nakita niyang inirapan siya ng babae. Hindi masayang makita siya. Can you wait me here? May kailangan lang akong dalahin. Nagulat siya nang magpaalam sa kanyang binata. Oo naman, hihintayin kita. Saad niya dito bago ito umalis. Mabigat ang tensyon sa pagitan nila ng babae. Ramdam na ramdam iyon ni Sahara. Alam mo ba ang ginagawa mo? Biglang tanong nito sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong nito pagak itong tumawa. Hindi mo alam o nagmamaang-maangan ka lang. Hindi mo ba nakikita? Naiistorbo si Drake sa trabaho dahil sa'yo. Hindi ka ba nahihiya? Babae kang tao pero ikaw tong punta ng punta sa kanya. Pulis yung tao. Mahiya ka naman. Tuloy-tuloy na sambit nito at hindi niya itatangging nasasaktan siya sa mga sinabi nito. Wala akong ginagawang masama. Hindi ko siya iniistorbo. At ano ngayon kung ako ang pumupunta? Big deal na yun sa'yo? Sambit niya sa babae. Babae siya at alam niyang may gusto ito sa binata.
Alam niya ring ito ang dahilan kaya mainit ang dugo nito sa kanya. Hindi nagtagal ay bumalik na nga si Drake. Nagpasalamat na nga rin siyang umalis na ang babae. Naiinis siya dito. Tahimik ka, may nangyari ba? Umiling si Sahara. At tanong nga nito, nakakaistorbo ba ako sa'yo? Pasensya na kung palagi akong pumupunta. Promise last na to. Sambit niya na lamang. Siguro nga ay ititigil niya na muna ang pagbisita. Sinong nagsabi sa'yo niyan? May halong inis na tanong ng lalaki. Who told you na istorbo ka? Muling tanong ng lalaki. Umiling naman ang babae. Wala. Tugon niya. Kahit kailan, hindi ki-istorbo. Huwag mong isipin yun. Kinuha lang nito ang frap na dala nito at binigay sa kanya. Hindi naman sa nag-a-assume si Sahara pero pakiramdam niya at base sa pinapakita ng binata ay gusto rin siya nito. Hindi pa siya umaamin sa binata. Natatakot kasi siyang baka hindi sila parehas ng nararamdaman. Nakalabas na siya ng building nila at dumiretso sa parking lot na may humatak sa kanya at takpan ng bibig niya. Takot na takot siya. Nang makitang may hawak na baril ang lalaki, huwag kang mag-iingay kung ayaw mong iputok ko to sa'yo. Napapapikit siya nang itutok nito sa kanyang baril. Dahil malapit ay kitang-kita niyang mukha ng lalaki. Malalim ang ibaba ng mata nito at nangingitim. Nakarinig siya ng sirena ng pulis, kaya lalong hinigpitan ng lalaki ang pagkahawak sa kanya. Ibaba niyo ang mga baril niyo kung ayaw niyang pasabugin ko ang bungo ng babaeng to. Mas lalo nitong tinutok ang baril sa kanya, dahilan para tuluyan siyang manginig sa takot. Hindi niya akalaing makikita niyang binata. Umiigting ang panga nito habang nakatingin sa sitwasyon niya. Sa bilis ng pangyayari, ay narinig niya na lang ang putok ng baril at ang pag-aray ng lalaking may hawak sa kanya. Tumalsik ang baril na hawak nito nang tamaan ito ng baril sa braso pero bago pa man si Sahara makaalis, ay hinigit na nito ang buhok niya at itinulak sa pader. Naramdaman ni Sahara ang matinding sakit sa katawan at kita niyang hinuhuli ng lalaki. Naramdaman niya naman ang pag-angat niya at hindi siya nagkamali. Buhat-buhat na siya ng binata na bakas ang pag-aalala sa mukha. Ay baby, dadalhin kita sa ospital. Huling narinig niya bago mawala ng malay. Puting kisame at amoy ospital ang bumungad kay Sahara nang magising siya. Nakita niyang dali-daling lumapit sa kanya ang mommy at daddy niya. Anak, mabuti at gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Tatawag ako ng nurse. Sambit ng mommy niya na nagmamadaling lumabas. We are so worried, anak. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa iyo. Saad ng daddy niya at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Ngumiti lang siya dito at sinabing okay lang siya at hindi nito kailangang mag-alala. Nagulat siya nang kasabay pumasok ng nurse ang mga doktor, si Drake. Naka-uniforme pa rin ito pang pulis. Lumapit ito sa kanya. Are you okay now? May masakit ba sa'yo? Tanong nga ng lalaki na sobrang nag-aalala. Ngumiti lang si Sahara. Okay lang ako. Thank you so much. Kung wala ka dun, baka kung ano nang nangyari sa akin. Maraming salamat, officer ah. Nakangiting anya sa masiglang boses. Nakita niyang naglakad papalapit ang binata sa kanya. Pinag-alala mo ako. Mahinang anas nito habang may malamlam na matang nakatingin sa kanya. Ngumiti lang si Sahara para ipalam na okay lang naman siya. Wala namang nangyaring masama sa kanya dahil niligtas siya ng mga ito. Nawala ang takot at pangamba niya nang oras na nakita niya ang binata. Alam niya kasing ililigtas siya nito. Okay na ako. Kailan daw po ako pwedeng lumabas, mommy? Pinalingan niya ang mommy niya. Nakausap ang doktor. Pagkatapos ka i-check if may hindi magandang nangyari sa pagkakahampas sa'yo. Medyo mag-i-stay ka pa, pero kung wala naman, maaari ka na rin ma-discharge. Ang doktor ang sumagot sa tanong niya. Thanks, Doc. Saad ng daddy niya bago lumabas ang doktor at nurse. Kumaan ang loob niya nang malamang walang masamang nangyari sa kanya. Maganda naman daw ang resulta ng isinagawang test kaya pinayagan na nga siyang umuwi. Narinig niya ang mga magulang niya na nag-uusap tungkol sa pagkuha ng bodyguard niya para daw hindi na maulit pa ang nangyari.
Alam niya namang nagkataon lang yun. Pero hindi maiwasan ng mga itong mag-aalala. Mommy, Daddy, pwede ko po bang kunin si Drake na private bodyguard? Walang pag-aalinlangang tanong niya sa mga ito. Nagkatingi na naman ang mga magulang niya. Pero Sahara, pulis si Drake, mas mataas ang posisyon at baka hindi rin siya pumayag. Sambit ng daddy niya. Pulis na nga pala ito. Bakit niya nga ba nakalimutan? Imposible namang iwan ito ang trabaho para lang mag-bodyguard sa kanya. Nanlumo siya. Ito ang kasing gusto niyang kasama lagi. Don't worry anak. Magaling ang i-hire namin ng daddy mo. Galing din ng agency. Mapoprotektahan ka din. Ngumiti ang mommy niya at tinaplos ang buhok niya. But I will try. I will ask Drake. Sambit ng daddy niya. Kung tutuusin naman ay hindi na kailangan. Ayaw niyang istorbohin at abalayan ito. Nakikita niyang mahal ng binata ang trabaho. Ilang araw siyang hindi nakalabas. Dahil hindi muna siya pinayagan ng magulang niya. Nagpakabisi siya sa pagbabasa ng libro at pakikipag-chat sa binata. Hindi niya akalaing active din pala ito sa ganito. Wala kang trabaho? Tanong niya habang kausap ito sa messenger. Tapos na. Kamusta ka? Ngumiti si Sahara kahit na hindi naman siya nakikita ng kausap. I'm okay. Ikaw kamusta? Kamusta yung mga kasama mo dyan? Aniya habang naglalakad papasok ng kanyang kwarto at hindi binibitawan ng cellphone. I'm good. They're good. Dagdag pa nga nitong tanong, may gagawin ka ba mamaya? Umiling naman ang dalaga at sabing, wala naman, bakit? Can I ask you for a dinner? Off ko, if okay lang sa'yo. Nanlaki pa ang mata ni Sahara. Inaaya lang naman siya ng binata na kumain sa labas. Hindi man eksaktong sinabi nito na date yun pero para na nga siyang date para sa kanya. Okay, maikli at pakipot na sagot niya dito. Pero mabilis siyang nag-ayos ng sarili. Excited na excited siya para sa dinner nila ng binata. Ang tagal niyang pumili ng damit na susuotin bago nakapag-decide. Kailangan maganda siya sa unang dinner date nila. Nagkita kami ni Lieutenant kanina. Tinanong ko siya tungkol sa request mo at saka nagpaalam siya sa akin na lalabas daw kayo ngayong gabi. Sambit ng daddy niya nang bumaba siya. Yes dad. Ano nga po palang sagot niya? Tanong nga ni Sahara. Hindi pa siya umuo. Pero sasabihin daw niya sa akin kapag papayag na siya. May kailangan lang daw siyang tapusin. Sagot ng ama. Tama nga. Masyadong maraming gawa at busy na taong binata. Siguro ay hindi niya na lang ito kukuning bodyguard. Nakaramdam din siya ng hiya. Okay lang po. Sasabihin ko rin po sa kanya kanina na hindi naman niya kailangang tanggapin. Okay naman na ako eh. At saka wala namang banta sa buhay ko, di ba? Sambit nga ni Sahara. Ilang saglit lang, may sasakyang tumigil sa labas. Hindi siya nagkamali ng akala na yun ang binata. Nang pumasok ito sa kanila, ay namangha siya. Ngayon lang kasi niya nakita na nakasuot ng formal ang binata. Malimit nakasuot ito ng uniformeng pangpulis. Tila nag-slow-mo ang paligid ni Sahara habang naglalakad ito papalapit sa kanila. Napakahusay at perpekto ng pagkakagawa sa lalaki. Gwapo, matalino, responsable, lahat na ata ng katangian ay kaya niyang makita dito. Good evening ma'am, sir. Bati nga nito sa kanyang mga magulang. Napaka-formal naman masyado. Why don't you call me tita? Right, Xavier? Yes, call me tito. Hindi ka naman nabago, kaibigan ka na rin ng anak ko. Sambit naman ng ama ni Sahara sa binata. Nagpaalam ang binata na iuuwi din siya bago maghating gabi. I'm trusting you. Alam kong iingatan mo ang anak ko at ibabalik siyang buo. You know what I mean, Lieutenant? Sambit ng daddy niya. Ngumiti naman dito si Drake. Makakaasa po kayo. Yumuko pa ito bago kami tuluyang nagpaalam. Pinagbuksan siya ng binata ng pinto ng sasakyan bago siya sumakay. Tahimik lang sila buong biyahe. Wala siyang ideya kung saan siya nito dadalhin. Hindi rin siya nagtanong. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang 5-star restaurant. Pinarada muna ni Drake ang sasakyan bago sila bumaba. Inalalayan siya nitong maglakad papasok.
Reservation for Mr. Drake Fortalejo? Sambit ng binata sa crew. This way, sir. Iginaya sila nito papasok. Namangha siya sa disenyo ng lugar. Kakaunti ang tao at malaki ang space ng bawat isa. Thank you. Sambit ni Drake sa crew na nagpaalam ng kukunin na ang pagkain nilang dalawa. Bakit naisip mo ayayin ako? Walang ano-anong tanong ni Sahara. Wala ka bang girlfriend? Tanong pa nga niya dito kahit medyo alam niya na ang sagot. Do you think I have a girlfriend? Tanong naman pabalik ng lalaki at umiling siya. Naniniguro lang ako. Baka mamaya may sumugod bigla sa akin at sabihing inaagaw kita. Ayaw ko ng ganun no. Saad niya lang. Alam naman niyang hindi ganung klaseng taong binata. I don't have one. But sooner. Nangunot ang noo ni Sahara. Sooner? So ibig sabihin may nililigawan ito? Sabi nga nito sa kanyang isip. May nililigawan ka? Tanong niya dito. Ngumisi lang ang lalaki at umiling. Kaso, hindi pa siya pumapayag. Tila naglulungkot-lungkutang sagot lang nito. Makikita mo naman ang ningning sa mata niya. Napakaswerte naman ang babaeng magugustuhan niya. Nanlumo bigla ang babae. Gusto niya ang binata at akala niya parehas sila ng nararamdaman pero mali pala. What's wrong? Tanong bigla sa kanya ng lalaki. Hindi mo pa nagustuhan ang pagkain? Nag-aalalang sambit nito. Nagustuhan ko. Siguro naman nararamdaman mo na gusto kita. Kita niyang nagulat ang binata pero ayaw niya nang itago ang nararamdaman dito. Yes, I like you. Gustong gusto kita, Lieutenant. Anya kaya lalong na estatwa ang lalaki. Peke siyang umiti. Hindi mo naman kailangang sagutin. Gusto ko lang sabihin sa'yo yon. Hindi mo naman siguro ako iiwasan, di ba? Pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan, can we? Tuloy-tuloy na anas si Sahara pero hindi pa rin ito nagsalita. Nalungkot siya nang hindi na muling buksan pa ng binatang usapan. Pagkatapos nilang kumain, ay hinatid na nga siya nito. Hindi niya maiwasang sisihin ang sarili niya. Sana pala, hindi na lang siya umamin. Dahil ayaw niyang lumayo ang loob nito sa kanya, pinuntahan niya ito kinabukasan. Nagdala siya ng cookies na siya mismo ang gumawa. Alam niyang better ito kumpara sa ulam na dinala niya. Cookies kasi ang madalas nilang gawin ng mommy niya. Nakasalubong nga niya si Catherine, ang babaeng pulis. Galit siya nitong hinarap. Hindi ka talaga nahihiya, no? Talagang gusto mo pang gawing bodyguard si Drake para sa sariling interes mo? Pulis siya at nasa mataas na ranggo. Isaksak mo yan sa kokote mo. Galit na sambit nito sa kanya. Ano bang problema mo? Hindi ko na siya kukuning bodyguard. Bakit ba galit na galit ka? Daig mo pang ikaw si Drake ah. Sagot naman ni Sahara. Naiinis siya sa babaeng to. Kaya pala hindi tinanggap ni Drake ang kaso kasi dahil sa'yo. Hindi siya natulog buong gabi dahil tinatapos niya ang trabaho niya para makapunta sa'yo. Ano, porket mayaman ka, gusto mo nang laging nakuha ang gusto mo? Kung sa tingin mo ginagawa niya yon dahil gusto ka niya, maniwala ka at sa hindi. Ginagawa niya lang yon kasi nahihiya siya. Mabait na tao si Drake, kaya wag mo naman sanang abusuhin. Mahabang litanya nito, dahilan para maestatwa naman ang babae. Sabi pa nga nito, matanong nga kita, sino ka din ba? Galit na galit ka. Diba nga sinabi kong hindi ko na siya kukunin? Sagot naman ni Sahara. Dagdag pa nito, ano naman ngayon kung hindi niya ako gusto? Problema ko na yun, hindi sa'yo. O baka naman nagagalit ka? Kasi ako ang pinapansin niya at hindi ikaw, tama ba ako? Sambit niya. Akala ata ng babae ay magpapatalo siya. Kung mag-iingay ito at mag-ieskandalo, aba, hindi niya ito uurungan. Kung iniisip mong masasaktan ako dahil sa mga sinasabi mo, well, mag-isip ka ulit. Inikutan lang ito ni Sahara ng mata at nagmarcha paalis. Pakiramdam niya, masisira ang araw niya dahil sa babae. Hindi niya namalayang kanina pa pala siya nakatulala sa labas. Narinig niya lang nagsalita ang katrabaho ng binata. Ikaw pala ma'am, pasok po kayo, nasa loob si Lieutenant. Bumalik siya sa sarili at ngumiti. Sige, thank you. Ani at sumunod dito papasok. Nakita niya roon ang binata na abala
sa ginagawa nito. Kung totoo man ang sinabi ni Catherine na nagpapakabisi ito dahil sa kanya, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng guilt. Lieutenant, nandito po si Ma'am Sahara. Saad ni Trajano, bahagya pang nagulat ang binata. Hi, sambit niya at lumapit dito. Ipinatong niya ang dala niyang cookies. Busy ka ba? Siya nga pala, tungkol sa sinabi ni Daddy sa'yo, huwag mo nang isipin yun. Hindi mo naman kailangan maging bodyguard ko eh. Hindi lang talaga ako nag-iisip kaya sinadjust ko yun. Mahihirapan ka patuloy dahil sa akin. Diretsong sambit niya. Umarap ito sa kanya at tinanggal ang eyeglass. Hindi ka pahirap sa akin. Come here. Feed me. Tinuro nito ang upuan sa tabi niya. Nang hindi siya kumilos, ay ito na mismo ang tumayo at kumuha ng dala niya. Binuhat nito ang bangko at nilagay sa tabi niya. Sit. Ito na mismo ang naglapit ng sarili sa kanya. Ngumiti ito sa kanya at itinaas ang baba niya. Bakit palagi mong iniisip na pabigat ka? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na never kang magiging istorbo? Na masaya ako dahil lagi kang nandito. Naiinis ako sa sarili nang umamin kang gusto mo ko. Sorry kung wala akong sinagot. Sambit nito habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya. Naiinis ako na umamin ka. Hindi dahil ayoko sa'yo, kundi dahil ako dapat ang gumawa nun. Lalaki ako. Pinisil nito ang kamay niya. Hindi kita gusto, Sahara. Tuluyan na ngang nangingilid ang luha sa mata ni Sahara dahil sa sinabi ng lalaki. Pero dagdag nga ni police officer, hindi kita gusto dahil mahal kita. Ayaw kong magkaibigan tayo. Ayaw kong magkaibigan lang tayo. Kaya sana wag mong isiping pabigat ka sa akin kung gusto mo ko. Mahal naman kita. Ang luhang kaninang gustong pumatak sa mata ni Sahara ay dala ng sabihin nitong hindi siya nito gusto. Pero ngayon hindi niya akalaing sasabihin nitong mahal pala siya nito. Pinunas nito ang luhang pumatak sa mga mata niya. Hinalikan nito ang noo niya. Totoo ba yan? Baka ginujoke mo lang ako ha. Sambit niya na sumisinghot pa. Hinawakan ng binata ang magkabilang pisngi niya. Tignan mo ko sa mga mata ko. Seryoso ako, Sahara. Lahat ng sinabi ko totoo. Mahal kita. Kaya pwede ba kitang ligawan? Tanong nito kaya natawa siya. Tinatanong pa ba yan? Siyempre oo. Gusto nga kita, di ba? Papakipot pa ba ako? Masayang masaya si Sahara. Hindi niya akalain higit pa sa inaasahan niya ang ibibigay ng lalaki. Masayang masaya sila ng araw na yun. Formal ding nagpaalam ang binata sa mga magulang niya tungkol sa panliligaw nito. Hindi na ako magbabodyguard, Drake. Palagi naman kitang kasama, di ba? At saka ayaw kong umalis ka sa trabaho mo dahil sa akin. Nginitian niya ito para pumayag. Nag-i-insist pa rin kasi itong maging bodyguard niya, pero hindi naman na kailangan. Halos ito naman na kasi ang lagi niyang kasama. O sige, basta at kapag may lakad ka, huwag kang mag-iisa. Tumango siya. Dahil sa nakikita niya at pinaparamdam nito sa kanya ay hindi na nga niya pinatagal pa ang panliligaw ng binata. Sinagot na nga niya ito kaagad. Naniniwala kasi siyang wala naman sa tagal ng panliligaw ang relasyon. Naalala niyang hindi pa niya nakikilala ang pamilya ng binata. Wala itong nabanggit sa kanya. Isang araw muli niyang nakita si Catherine. Unang kita pa lang niya ay alam niya na agad na wala itong sasabihing maganda. Magaling ka talaga? Bilib ako sa'yo. Nakuha mo agad si Drake ng ganun-ganun lang kabilis? Patuyang sambit nito. Ngumisi lang siya. Well, maganda kasi ako. Sagot ni Sahara na may halong pangiinis. Wala ka pang alam sa kanya, no? Hindi mo nga kilala ang pamilya niya, di ba? Hindi ka pa inihaharap sa pamilya niya. Sa palagay mo, bakit kaya? Kung sa tingin mo masaya ka na at nanalo na, hindi pa. Marami ka pang hindi alam tungkol sa kanya. Sambit nito at nilampasan siya. Totoo ang sinabi nito. Kilala niya sa pangalan pero hindi niya buong kilala ang katauhan ng binata. Drake, nasaan nga pa ng mga magulang mo? Tanong nga ni Sahara. Sagot naman ng lalaki. Nasa abroad sila ngayon. Next month ang uwi nila. Sorry kung hindi ko pa nasasabi sa'yo ha. Ipakikilala kita sa kanila.
Magugustuhan ka nila sigurado dahil sa sinabi nito ay nakampante si Sahara. Nag-out of town sila sa unang months sa rin nilang dalawa. Dahil unang boyfriend ay ngayon palang yun naramdaman ni Sahara ang maging masaya maliban sa pamilya at kaibigan. Happy monthsary officer ko. Aniya dito at masayang inabot dito ang regalo niya. Happy monthsary my boss, I love you. Hinalikan siya nito sa noo bago isuot sa kanyang kwintas. Namangha siya sa ganda nun. Wow, ang ganda ah. Thank you so much. Hindi niya napigilang yakapin ito. You're so beautiful. Araw-araw ako nahuhulog sa'yo. Sambit dito para pamulahan siya ng mukha. I love you too. Sambit niya at muli itong niyakap. In-enjoy nilang dalawa ang mga araw na magkasama sila. Nang bumalik siya ay sinabi ng lalaki na dumating na ang mga magulang nito galing abroad. Ipakikilala na daw siya nito. Sa tingin mo magugustuhan nila ako? Kinakabahang tanong ni Sahara sa binata habang nasa biyahe sila. Of course, you're kind, beautiful, at higit sa lahat gusto kita kaya wala akong nakikitang dahilan para hindi ka nila magustuhan. Huwag kang kabahan, okay? Mabait sila. Sambit nito habang hawak ang kamay niya. Katulad ng inaasahan, hindi basta-basta ang pamilya ng lalaki. Mayaman din ito, base pa lang sa gate na nakikita niya. Hindi niya tuloy alam kung bakit pulis ang kinuha nito. Namamangha si Sahara habang naglalakad sila papasok. Napakagara talaga ng mansyon. Iyon lang ang masasabi niya. Senyorita Drake, mabuti po at nakauwi kayo. Nasa loob po si na Madam. Hinihintay po kayo. Nakangiting sambit nang wari niya'y katulong dito. Nang dumapo ang mga mata nito sa kanya, ay ngumiti din siya. Kaya nginitaan niya ito pabalik. Hawak niya ang kamay ng babae nang pumasok nga sila sa loob. Nadatnan nga nilang babaeng nagsusumigaw sa karangyaan. Katapat nito ang lalaking kamukha ni Drake na alam niyang ama nito. Mama, tawag ni Drake dito. Nagtaas naman ang tingin ng babae at ngumiti nang makita ang anak. My son, I'm so happy that you are here. I miss you so much. Tumayo itong mabilis at niyakap ang anak. Natawa naman ang binata. Wala pa pong kalahating taon nang huli tayong magkita. Tawa ng binata. Matagal pa rin yun. Nguso ng ina. Oh Drake, mabuti at napasyal ka sa amin ng mama mo. Alam mo bang nagbabalak na yang pumuntahan ka sa presinto para bisitahin ka? Nagsalita ang ama nito. Nagtago siya sa likod ng binata. May kasama ka pala iho. Bakit hindi mo sa amin ipakilala ang magandang batang yan? Don't be shy iha, I don't bite. Tumawa pa nga ang ina nito. Ma pa, this is Sahara, my girlfriend. Sahara meet my parents. Pahayag ni Drake kaya ngumiti siya at bahagyang yumuko. Nice to meet you po. Sambit niya at nakipagkamay dito. Nice to meet you too. You are so cute. Anas ng ina nito. Inaya sila nitong maupo. Doon ay nakangiti pa rin ang nanay ng binata. Tila namamangha sa nakikita. Mabuti naman at nag-girlfriend ka na anak. Akala ko ay tatanda ka ng ganyan. Umuwi kami kasi malapit ng birthday mo. Masaya ako para sa'yo. Sambit nito. Nagulat siya sa sinabi nitong malapit na ang birthday ng binata. Napansin naman ng ina nito na nagulat siya. Nahiya tuloy siya. Ano kaya ang iisipin nito na hindi niya alam ang birthday nito? It's okay, iha. Normal lang sa anak ko na hindi ipagsabi ang birthday niya. Medyo tumatanda na kasi yan. Natawa pa nga ito. Ilang taon ka na ba, Sahara? Tanong pa ng ina ng binata sa kanya. 25 po. Sagot naman ito. Well, 5 age gap, hindi na masama. Ani ng ina kaya nakita niyang bumusangot ang binata. Ma, natawa na rin ang tatay nito. My son is turning 31, di ba? Huling taon na niya sa kalendaryo. Natawa ang ina nito kaya natawa din si Sahara. Hindi niya akalain na 31 na pala ang binata. You're laughing, you too. Natawa pa rin sila. Natutuwa siya sa kung paano mag-usap ang mga ito. Akala niya mahihirapan siyang makisama sa pamilya ng lalaki pero hindi pala. Maghapon halos siya doon dahil nag-aya ang ina nito na mag-bake sila. Tinuruan din siya nitong magluto ng sinigang na paborito ni Drake.
Nakakatuwa ang mama mo. Mabait siya. Nakangiting sambit ni Sahara kay Drake nang iyahatid na siya nito. Mabait talaga sila, lalo na at mabait ka rin. Tugon nito. Hindi mo sinabi sa akin na malapit ang birthday mo. Magta-31 ka na pala. Natawa pa siya. Ayaw mo ba ng mas matanda sa'yo? Natawa si Sahara, lalo na nang umusang binata. Siyempre gusto ko. Ikaw yan eh. At saka, hot ka pa rin naman, officer ah. Natawa siya nang mamula ang lalaki. Kinikilig ito. Call me officer again. Sambit pa nga ng lalaki. Officer, officer ko. Natawa siya. Nagulat siya nang ilapit nito ang sariling muka at halikan siya ng mabilis. Nagulat siya. Ito naman ang natatawa ngayon dahil sa paghalik nito sa kanya at siya ay nakatulala pa rin. May naging girlfriend ka na? Biglang naisip niyang itanong dito. Nilingon naman siya nito at umiling. Sus, hindi mo kailangang mag-deny. Hindi naman ako magsiselos eh. Ngumiti pa nga si Sahara. Hindi ako nag-girlfriend noon. Baka fling lang. Natawa siya. Ganun din yun. So ilan? Nilingon ulit siya nito. Sigurado kang hindi ka magsiselos. May naka-fling ako noon pero limot ko na. Don't worry. Sayong-sayo lang ako ngayon. Napahalakhak naman si Sahara sa sinabi ng lalaki. Dapat lang no, ayoko kayong may kahati. Ngumisi siya. Natawa ang binata sa kanya. Maganda ang naging relasyon nilang dalawa. May mga minsang nagtatalo pero maliit lang na bagay. Tulad na lang ng sabihin niyang wag na nga siya nitong ihatid dahil pagod ito sa trabaho. Sa bawat araw na dumadaan mas nakikilala niyang binata. Hindi siya nagkamaling minahal ni ito. Pwede ba akong umattend ang birthday party ng kaibigan ko? Isasama kita kung wala kang gagawin. Tanong niya sa binata. Yes, kailan ba yan? I'll go with you. Natuwa siya. Sila ang pinagtitinginan nang dumating sila sa event. Naiinis si Sahara sa mga babaeng halos mabali ang leeg, kakalingon sa boyfriend niya. Pero hindi naman yun pinapansin at binabalingan ng tingin ng lalaki. Sahara, mabuti at naka-attend ka, na-miss kita. Hindi ka na madalas sumama sa amin nitong nakaraan ah. Sambit ni Natalia. Ngumiti lang naman ang babae at sambit nito. Happy birthday, Natalia. He is Drake Fortalejo, my boyfriend. Pakilala niya dito. Drake, she's Natalia Siquil, my friend. Ngumiti lang ang lalaki. Nakipagkamay naman dito si Natalia. Nice to meet you. Ikaw palang kinukwento sa akin itong si Sahara. Bagay kayo. Ngiti nito. Thank you, happy birthday. Sambit naman ni Drake. Nagpaalam din si Natalia dahil may aasikasuhin pa siyang ibang bisita. At nang inaya na nga ang mga bisitang sumayaw, agad namang tinanong ni Drake kung pwede ba niyang isayaw si Sahara. Na syempre pinayagan naman ni Sahara. Ngayon nga ay sweet na sweet nga silang nagsasayaw. Habang nagkukwentuhan. Sobrang dikit ng kanilang mga katawan. At bawat dikit ng balat nila sa isa't isa ay parang may spark. Sinulit nga nila ang gabing yun. Pero pagkatapos nun, ilang araw silang hindi nagkita ni Drake dahil busy ito sa ginagawang operasyon at ganun din siya. Pero kahit ganun, ay hindi naputol ang komunikasyon nilang dalawa. Nanonood si Sahara ng TV ngayon habang kumakain ng pagkain pinadala ni Drake sa kanya. Lumabas sa TV ang sikat na artistang si Giselle Cruz. Nai-interview ito tungkol sa love life nito. So, kamusta ang love life mo ngayon, Miss Giselle? Tanong ng interviewer na babae. Ngumiti lang naman si Miss Giselle at sabing, good. Itinaas nito ang kamay na may singsing. Naghiyawa ng mga taong nandoon. Si Drake Fortalejo po ba yan, Miss Giselle? Tila nagpaulit-ulit sa kanyang pandinig ang binitawang salita ng interviewer. Hindi siya nagkamali sa narinig. Halos mabitawan niya ang kinakain niya. Last time you talk about Drake Fortalejo, your boyfriend. Sambit pa nito, ngumiti lang ang babae. At huling salita nito bago magpaalam. Basta ako, masaya ako ngayon. We are happy, sabi nga ng artista. Humapdi ang puso ni Sahara. Hindi niya alam kung ano ang iisipin niya. Paano naging girlfriend nito ang babae gayong kasintahan siya nito? Hindi siya natahimik.
Sinearch niya sa internet at doon nakita niya ang ilang article na inamin ng artista na si Drake nga ang boyfriend nito. Ilang buwan lamang bago sila nagkakilala ng lalaki. May mga lumabas ding pictures ng dalawa. Ayaw niyang maniwala. Alam niyang hindi siya lolokohin ng binata. Ramdam niyang totoo ang pinapakita nito sa kanya. Tinry niyang tawagan ito para tanungin pero hindi ito sumasagot. Doon na tuluyang napaiyak si Sahara. Ramdam niya ay pinagtaksilan siya ng lahat. Ni walang nagsabi sa kanya. Bakit kailangang lokohin siya? Hello, Sai? Napatawag ka. Bungad ng nasa kabilang linya na si Natalia. Hello? Pwede mo ba akong samahan ngayon? Mag-bar tayo. Aniya. Gusto niyang aliwin ng sarili. Umiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Nasa ibang bansa kasi ako ngayon eh. Kasama ko sila Lola. Okay ka lang ba? Gusto mo i-text ko si Jillian para samahan ka? Pinahid niya ang luha. Okay lang ako. Huwag mo na rin silang tawagan, baka may ginagawa din sila. Aniya at binaba na nga ang tawag. Umalis siya nang hindi nagpapaalam sa mga magulang niya. Nagmaneho siya mag-isa at iniwan niya ang cellphone niya sa kwarto niya. Naglasing siya ng gabing yun. Kahit hindi pa naman niya nakukumpirma sa binata, ang totoo ay nasasaktan na siya. Hi, miss. Lasing niyang binalingan ang lalaking tumabi sa kanya. Can we have this dance? Siya na mismo ang tumayo at hinatak ito sa dance floor. Nakipagsayaw siya dito na para bang wala ng bukas. Sa gitna, habang nagsasayaw ay nakita niya ang isang pares ng matang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam pero ang tingin niya dito ay si Drake. Pero imposible. Hindi naman ito alam kung nasaan siya. Iminulat niya ang mga mata niya nang makitang naglakad dito papalapit sa kanya. Umiigting ang panganghinawakan nito ang braso niya. Pinaalis din ito ang lalaking kasayaw niya. Drake? Mahinang usal ni Sahara. Lumapit sa kanya ang binata. You are under arrest for stealing my heart. May karapatan ako sa'yo at ganun din sa akin. Nawala naman ang galit niya dito at bumungis-ngis dala ng alak na ininom niya. Then arrest me, officer. Usal niya at yumakap dito. Inaantok na kasi siya at pakaramdam niya ay hindi na nga niya kayang lumakad pa. Namalayan na nga lang niyang parang lumulutang na siya. Nagising siya na masakit ang ulo. May hangover. Naalala niyang naglasing nga pala siya kagabi. At muli na naman nga niyang napanaginipan ang eksenang paulit-ulit ngang sumusulpot sa kanyang panaginip na hindi niya alam kung bakit nga niya naiisip iyon. Bakit parati na lang napapanaginipan niya ang lalaking iyon na nakamaskara? At dito daw niya naibigay ang sarili ng isang gabi. Nakita pa nga nito ang eksenang nagkahalikan sila. Pero hindi naman niya makita ang mukha nito. Nang biglang, "You're awake. Inumin mo to para sa hangover mo." Nilingon niya ang lalaki na nasa tabi niya. Mabilis siyang bumangon. Medyo pagalit nga na sabi sa kanya ng lalaki, "Bakit nagpunta ka mag-isa sa bar, Sahara? Alalang-alala kami sa'yo. Hindi kita makontak pagkatapos ng operasyon namin. I was so worried. Nalaman kong iniwan mo ang phone mo at sinabi ng kaibigan mong baka nasa bar ka." Nafu-frustrate na sambit ni Drake. "Hindi mo pa talaga alam ang dahilan? O baka nagmamaang-maangan ka lang, Drake? Drake naman, bakit hindi mo sinabi sa akin na may girlfriend ka at ikakasal na kayo? Niloko mo ko." Umiiyak niyang usal. Nangunot naman ang noo ng lalaki. "What?" Tila hindi alam ang sinasabi niya. "Si Giselle Cruz, yung artista. Girlfriend mo siya, di ba?" Naluluha pa rin na sabi ni Sahara. Umiling naman ang lalaki at sabi niya, "She's not my girlfriend. Oo, naging fling ko siya, ba't maniwala ka? Hindi naging kami. Yun bang dahilan kaya naglasing ka?" Tanong nito. "Then explain. Ipaliwanag mo sa akin ang sinabi niya sa interview niya." Masaya siya, Drake, at pinakita pa niyang singsing niya. "She's engaged." Sambit pa ni Sahara. "But I'm not the man." Sinabi ba niyang ako? Come on, Giselle is an actress. Kilala ko siya. Hindi naging kami. Alam kong may boyfriend siya ngayon na hindi artista at hindi niya magawang i-reveal dahil nagkaroon ng issue. Sahara, mahal kita. Hindi kita lulukohin. Can't you trust me?
Mahal na kita bago mo pa man ako magustuhan. Yun ang totoo. Kaya paano kita lolokohin? Paano ko lolokohin ang babaeng pinapangarap ko noon pa? Pag-amin na nga ng tuluyan ng lalaki. Sinserong sambit nito at umupo sa tabi ni Sahara. Naguluhan naman si Sahara. Paanong mahal na siya nito noon pa? At nagsimula na ngang magkwento ang lalaki. 17 ka that time, when I first saw you. Ikinuwento ng lalaki kung paano siya nito nakita. Ito pala ang unang nakakita sa kanya nang maaksidente siya dati. I was going home nang makita ko ang sasakyan na nakabangga sa isang puno. I was shocked when I saw you. Dali-dali akong humingi ng rescue para dalhin ka sa ospital. Nandun ako hanggang sa mai-admit ka. Hanggang sa magising ka. Hindi lang ako ang nagtangkang lumapit pa dahil pakiramdam ko, hindi naman kailangan. Maniwala ka at sa hindi, nagustuhan kita noon. But you're a minor. Bata ka pa sa akin. Kaya pinilit kong kalimutan ka na lang. At alam kong marami kang pang gustong abutin na pangarap. And I can't afford na masacrifice mo yun if ever naguluhin kita. Mahabang kwento ng lalaki. Hindi makapaniwala si Sahara na ang lalaking ito ang dahilan kung bakit buhay siya at nakaligtas. Napakasama niya kung nagawa niyang pagduda ng pagmamahal nito sa kanya. Pagpapatuloy na kwento pa nga ng lalaki. Actually, present ako sa lahat ng birthday mo. I was there. I was silently watching you from afar. Masaya na ako nakikita kita kahit malayo. At dahil doon, ito pa ang nakakatawang kwento. 18th birthday mo noon. Well, siguro, dahil 18 ka na, gusto mong mag-happy-happy. May pagka-spoiled brat ka kasi noon. Feeling mo, dalaga ka na nung nag-18 ka. And that night, pagkatapos ng party mo sa mismong venue, nagkaroon pa kayo ng after party. Nagpunta kayo sa isang bar kasama ang mga kaibigan mo. At dahil nag-alala ako, syempre sinundan kita. Anong alam mo sa pagbabar? At nakita ko nga na nung gabing yun ay parang kayong nagpakasaya and pakiramdam mo malaya ka na. Alalang-alala ako nun. Sobrang minamatyagan kita. Mabuti na nga lamang ang bawat lalaking lumalapit sa'yo, tinataboy mo. But there's this one guy na nilapitan ka lang para bigyan ka sana ng inumin. Kinuha mo naman ang inumin. Hindi naman ako nag-alala kasi hindi ka naman niya ginulo. But then, parang nag-iba na yung aura mo pagkatapos mong ininom yung binigay niya. At inaabangan ka pala niya na mahilo. May balak palang masama sa yung lecheng lalaking yun. Siyempre, pinagsusuntok ko at binugbog ko agad ang lalaking yun nang hindi mo nalalaman para hindi mo ako makita. Ayaw ko kasing mag-cruise ang landas natin nun dahil baka kapag nangyari yun, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Pero hayon, napakapasaway mo at nagpaiwan ka dahil ayaw mong umuwi na lasing dahil tiyak na papagalitan ka ng dad mo. So mag-isa ka ron, binantayan kita. Nang tumayo ka, pasuray-suray ka. Nag-alala ko kaya inalalayan kita. Nagkatitigan tayo. Akala ko nga wala na akong kawalan Nakiusap ka ba naman sa akin kung pwede bang samahan kita habang nagpapausaw ka? Ewan ko ba? Bakit mo ako pinagkatiwalaan that night? So wala akong choice. Nagrent ako ng isang maliit na kwarto para mapunasan ko yung katawan mo at para maging okay ka dahil medyo malakas ata yung nailagay na gamot sa inumin mo ng pesteng lalaking yun. At alam mo ba kung anong ginawa mo that night? You tried to seduce me. Napakunot na tuloy si Sahara. Anong seduce ka dyan? Sabi nga niya at napatawa na nga lamang si Drake. Chill ka lang. Alam ko namang may epekto kasi yung gamot kaya ka ganun that time. Pero syempre, kahit parang hindi na nga ako makapagpigil ng gabing yun, I tried my best to control myself. But of course, we kissed. Ang kulit mo kasi nun Hinalikan mo ko. Siyempre, hinalikan din kita pabalik. That was the happiest night of my life. Sabi pa nga ni Drake. And I guess first kiss mo ko. Sabay na patawa ito. Pero maniwala ka man sa akin o sa hindi,
Wala akong ginawang masama sa'yo. Hanggang first base lang tayo. Dahil nire-respeto kita. Ayaw kong gawin natin yun nang dahil wala ka sa tamang wisyo. Sabi nga niya dito na ikinaantig nga ng puso ng babae. Andun pwede na siyang pagsamantalahan pero hindi ginawa ni Drake. Napaka-gentleman talaga. Kaya pala nung una niya itong makilala nang nasa tamang wisyo siya, nagustuhan niya kaagad ang aura ng lalaki. At heto na nga rin ang sagot sa wakas sa matagal na nga niyang napapanaginipan na lalaking nakamaskara. Sa panaginip niya at nakahalikan niya, akala niya ay kung ano na. Akala niya ay meron na siyang naka one night stand na hindi niya maalala. Nakahinga siya ng maluwag nang ito pala ang lalaking minamahal niya. Sa wakas hindi na nga siya mapapatanong sa bawat paggising niya kung sino nga bang lalaki sa panaginip niya. Dagdag pa nga na kwento ni Drake, kaya nang makita kita ng gabing yun. Nung gabing hinuli kita because of overspeeding, nang dalhin kita sa presinto, masayang masaya ako dahil nagkaroon ulit ako ng pagkakataong makausap ka. At masaya ako nang sabihin mong gusto mo ko. Mahal na mahal kita. Kaya sana wag mong pagdudahan ang nararamdaman mo sa Hara. Handa akong maghintay ng ilan pang taon basta ikaw. Tuluyan na nga siyang napaiyak sa pinagtapat ng binata. Sorry talaga. I promise, hindi ko na uulitin. Patawarin mo ko. Umiiyak na sabi niya. Niyakap siya ng lalaki. Umiyak pa rin siya. Tahan na. Di naman ako galit Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi pa rin siya bumitaw sa pagkakayakap dito. Nahihiya siyang humarap sa lalaki. Nahihiya ako sa'yo. Usal niya. Hinarap lang siya ng lalaki at pinunasan ang luhang pumatak sa mga mata niya. Don't cry. Ayaw kong umiiyak ka. Inumin mo na ang gamot mo. Magluluto ako ng pagkain natin. Ginawa niyang sinabi nito bago sumunod dito pababa. Kaninong kondo to sa'yo? Tanong niya nang makababa siya. Nadatnan niyang nagluluto ang lalaki at nakatalikod sa kanya. Yes, I bought it last year. Tugon nito at pinaghila siya ng upuan. Plano ko ring bumili ng kondo ko. Sambit niya kaya tinignan siya ng lalaki. Bakit ba? Sa akin na rin naman titire pag ginasal tayo. Namula siya sa sinabi ng lalaki. Hindi niya naisip na ikakasal sila. Napakabilis ng lahat. Well, except lang sa fact na inamin nga ng lalaki sa kanya na matagal na nga niya itong sinusubaybayan dahil matagal na niya itong gusto. Hinatid din siya nito matapos niyang maligo sa kanila. Alam na pala ng mga magulang niya na nakay-Drake siya. Sa susunod anak, kailangan mo munang kausapin ang kasintahan mo. Yun ang paraan para magtagal kayo at kailangan niyo rin magtiwala sa isa't isa. Payo ng mommy niya kaya tumangutango siya. Alam naming mahal na mahal ka ng batang yun. Palagi namin siyang nakikita noon pa. Minsan ko na rin siyang tinanong at sinabi niya sa akin ng totoo. Sinabi niyang handa siyang maghintay para sa'yo. Sambit pa ng daddy ni Sahara para lalo niyang mahalin ang lalaki. Nang sumunod na araw ay binisita niyang lalaki pero wala ito sa opisina. May mahalagang inaasikaso daw ito, sabi ng mga kasamahan nito. Wala siyang nagawa kundi ang umuwi. Bihira na ring mag-text at tumawag ang binata. Nakaramdam si Sahara ng lungkot. Siguro lumalayo ito sa kanya dahil sa nangyari pero okay pa naman sila nang uli nilang pagkikita. Sumakit ang dibdib niya sa isiping umiiwas ito sa kanya. Nang biglang narinig ni Sahara ang telepono kaya mabilis niya itong sinagot. Si Drake ang tumatawag. Hello Drake? Mabilis na sambit niya pero ibang boses ang sumagot sa kanya. Hello ma'am? This is from St. Jude Medical Hospital. Are you related to Mr. Jake Fortalejo? Nakaramdam siya ng kaba. Yes. Girlfriend niya ako. Nasaan siya? Kinakaba ang tanong niya. Nandito po siya sa ospital. Nasa critical na kondisyon po siya. Na-aksidente po ang boyfriend niyo, ma'am. Tila gumuho ang mundo ni Sahara. Sa balitang natanggap niya, hindi agad siya nakapagsalita. Hindi siya nakakilos. Hindi niya kayang iproseso ng utak niya ang lahat ng nalaman niya. Namalayan niya na lang ang sariling umiiyak at tumatakbo pababa ng hagdan nila. Mabilis niyang tinawag ang driver nila at umiiyak na nagpahatid ng ospital.
Ilang beses siyang nagdasal sa Panginoon na sana ligtas ang binata. Nanginginig na tinungo niya ang ospital. "Nasaan po si Drake Fortalejo?" Tanong niya sa ward ng mga nurse. Yung sinugod po kanina nasa room 507 po siya." Hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito at mabilis na tumakbo at sumakay sa elevator. Nanginginig ang kamay na pinindot yon. Naiiyak pa rin siya. Walang tigil ang luha niya. Nakakunot ang noo ni Sahara nang walang room 507 siyang nakita. Nakita niya roon sa huling palapag ang mga pulis na kasamahan ni Drake. "Nasaan si Drake? Kamusta siya? Okay lang ba siya? Sagutin niyo ako kung nasan siya." Ngumiti lang ang mga ito samantalang siya ay umiiyak. "Nandito siya, ma'am." Iginaya siya nito pataas pero nagtaka siya nang papunta na sila sa rooftop. Nagulat siya nang makita niya ang mga magulang niya sa rooftop at maging ang mga magulang ng binata. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Maraming lobo ang lumilipad. Halos mapuno ang paligid sa dami. Naguguluhan siyang tumingin sa mommy at daddy niya. "Ano po to? Nasaan po si Drake?" Nawala ang masamang pakiramdam niya. Ngumiti lang ang mommy at daddy niya. Narinig niya ang tunog ng helicopter sa taas at kitang-kita niya kung paano tumalon ang dalawang tao doon na may suot na parachute at may banner na binitawan. Napaiyak si Sahara dahil hindi niya ito inaasahan. "Will you marry me?" Nakalagay nga doon. Ito ang nakalagay sa banner na hawak ng dalawang tao. Unti-unti ring bumaba ang helicopter. Bumukas yun at bumaba ang lalaking dahilan kung bakit umiiyak siya ngayon. "Drake," naiiyak na usal niya at patakbong niyakap ang binata. Akala ko, hindi niya matuloy ang sinasabi niya dahil umiiyak pa rin siya. "Hush baby, I'm safe. Sorry kung napag-alala at napaiyak kita." Hinawakan nito ang kamay niya at unti-unting lumuhod sa harap niya si Drake. At sabi nga nito, "You are the girl I dreamed to marry and I want to fulfill my dream. Sahara, can you please marry me?" Binuksan nito ang kahon kung nasaan ang singsing. Umiiyak na tumango siya. "Of course, yes. Oo, papakasalan kita, Drake. Mahal na mahal kita." Sambit niya habang sinusuot nito ang singsing. "I love you more, baby." Tumayo ito at niyakap siya. Narinig niya ang palakpakan sa tabi nila. Naroon na ang ibang mga pulis. Nakatulong ni Drake sa kanyang proposal, maging ang doktor at ilang nurse na pumapalakpak. Ilang buwan lang makalipas ay natupad na nga niya ang isa sa mga pinapangarap ng mga babae. Iyon ay ang maglakad papunta sa altar habang naghihintay ang lalaking makakasama niya habang buhay. Nakangiti nilang pinapanood ang anak nilang tumatakbo habang nilalaro ang mga lolo at lola nito. Hinarap niya si Drake. "Thank you for loving me." Ani at hinalikan nito. "Thank you too. You and our son is now my life." Kontentong ani naman ni Drake. Sa buhay, may mga pagkakataon talagang hindi natin inaasahan. Hindi natin alam na yung taong para sa atin, nandyan lang pala. Hindi natin kailangang magmadali para sa pag-ibig. Kailangan lang nating gawin ay maghintay dahil may nilaan sa atin ng Diyos. Meron silang tao na nilaan na alam nilang makakabuti para sa atin. Ngayon kontento at masaya na nga sila Drake at Sahara. Wala na nga silang mahihiling pa dahil meron na nga silang kumpleto at masayang pamilya. At itinuro nga sa atin ni Drake na there are things that are worth waiting for, gaya nga ng ginawa niyang paghihintay kay Sahara. At kapag hindi binigay sa atin kaagad ang ating gusto, lagi lang nating iisipin na laging may perfect timing para sa lahat ng bagay. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-iibigan nila Drake at Sahara. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shoutout po sa mga sumusunod. Jane Rosario, Frankie Lee, Anita Awino, Eder Balesteros, Nelly Velasco, Roslyn Aguilar, Faz Mercado, Ostonalito, Presbyteros Rose, Lucia Baldo, Carmelita Mendoza, Zenaida Porter, Nancy Gavero, Editha Nabatar, Proud Mas Bateño, Joyce China, Liz Berito, Lourdes Bator,
Eddie Pacana, Liz, Magdalena Custodio, Yolanda Ko, Joanna Bartolata, Tuan Hauchua, Mark John Sales, Teresita de los Santos, Cecil de Luna, Armina Adhani, Evangelina, Alexander Macam, Padjak ni Pandong, Librado Reyes, Alicia Azucena, Marie Pal Rocha, Dalia Nielsen, Jean the Best, Gilbert Quesada Vlog, Miss B, Jerry Ramos, Neva Fajardo, Maria Loisa Roloque Antanaka, Val Mariano Estrella, Irene Philip, Mary Ann Bacat, Carmena Gopez, Heidi Serra, Maribel Hidalgo, Robs Quiesunyo, Rolando, Jean the Best, Placido Barbon, Rogelio Villar,